Good morning guys, it's my fourth chemotherapy session day. So, kaagising lang natin halos. Actually, nagising ako ng mga 6. Pero, ipinahinga ko muna yung gising ko. Tinaas ko yung paa ko dahil sa nagmamanas nga po yung dalawa kong paa. Pinatulog ko pa ng konti pa yung aking mamahal na Chinky Boy. Tapos si Bebe bumangon na nung mga 6:30 kasi magluluto siya ng baon namin. Ang baon namin today is rice and tulong. Yun na binili namin kahapon nung nagpa-blood chem kami. Tapos nilagay lang sa freezer. Tapos nagising siya ng 4 a.m. para iso. Tapos ngayon niluluto niya na. Nagsangag na rin siya para sa breakfast namin. Appointment natin is 9:30 in the morning. Same hospital pa rin po sa Metro Antipolo Hospital. Doon po tayo magpapa-infuse. Ayan. So, kaano na po siya. Ito na yung aming breakfast. Ayan. Ito ba yung tulong, Bebe? Yung parang torta. Tortang itlog ang ulam namin. Fried rice. At saka corned beef po yata yan. Corned beef nga, be. Para sa kanila yan. Bawal po ako dyan. Tapos, dito naman, pakita ko yung dulong, yung baon namin. Yan, yan po ang aming baon, the dulong. Luto na yan. Ito luto na ito torta. Excuse me po. Ayan, ito yung pipino. Sinasalad ko po yan. Everyday kumakain akong isa. So, ayan guys. Ayan, nahiyak siya pero nagluluto. Ayan. So, yan po ang bawon namin para mamaya. May nakakagising lang. Good morning. And then, ang aking pong Chinky Boy. Ayan, may very good Chinky. My good boy. Ayan. Ayan guys. Mamaya naman ulit. Ayan, so naka-ready na tayo. Na aalis ngayon. Medyo running late tayo mga guys. Pero naghihintay na lang po tayo ng sasakyan para papunta po sa hospital. Ayan, may yan ang pamasko ko sa sarili ko guys, si Mike. Mura lang po ito sa Shopee. Mga 100 plus lang po to. Kaya sana naririnig nyo ako. First time kong gamitin. Ayan mga guys. I'll see you po. Papaalis na tayo. Ayan guys, andito na tayo sa Metro Antipolo Hospital and Medical Center. Hindi ko na ni-record yung biyahe natin para maiba naman. Ayan, so dumating tayo dito, medyo puno yung schedule na ibig sabihin yung tatlong main room may laman na po, kaya doon nakasama natin yung si Nurse Ayan doon sa kabilang room. Ayan, tapos napalipat na tayo rito. Ayan, itong binibigay sa akin, this is Doxycycline. Ayan, pangalawa ko na po yan. Nauna na po yung, anong tawag dito? Yung trastuzumab. Again, maraming salamat ko po kay Ma'am Rodeline Flores. Ito sa 150 mg po na kabuuan din po nung trastuzumab na kailangan ko ngayon. Tapos yung carboplatin, Ma'am, God is my refuge, Ma'am Crystal, thank you po. Ayan, ito na po yung last natin na gamot, carboplatin. Ayan, tulad sa paliwanag ko before. This one po is sensitive sa light dahil wala pong cover yung ating pinaka-tube. Nakapatay po yung ilaw dito sa buong kwarto. Ayan, pero nakikita nyo pa rin naman ako guys. Ayan. So, this is approximately 1 hour. After po niyaan, tayo po ay makakauwi na. Thank you po kay Sir Ian ng Metro Antipolo. Hi guys, so andito na po tayo sa bahay. Nakatapos na po tayo ng ating 4th chemotherapy session. Yan na po.
Ayan, medyo nahirapan po sa pagkuha ng ugat. Talaga pong rumurupok yung ugat kapag, lalo na po sa case ko kasi talagang hindi rin po nakikita yung ugat ko. Medyo difficult. Nag-exercise ako, di ba, sinuggest ko rin sa inyo na mag-exercise po kayo ng inyong mga kamay dun sa kamay kung saan nilalagay po yung chemotherapy medicines kasi nga po ay nakakarupok po talaga ng ugat. Yung advice sa atin ni Sir Ian, yung nurse po doon sa pinag-aanuhan ko. Ano po yan guys, dati ang ginawa ko lang every morning lang po. Sinasabay ko sa walking at pagpapaaraw ko. Tapos dahil nga sa medyo hirap pa rin after 4 sessions, in-advise niya ako na gawin kong 3 times a day. Yung ginagamit ko po hindi stress ball, pero kung may stress ball kayo, mas mainam kasi anytime pwede yung ganun-ganunin siya. Ang gamit ko po kasi yung grip, yung pang gym, yan po ang ginagamit ko. Kaya ang gagawin ko na lang po is 3 times a day para po medyo makatulong-tulong din po dun sa ugat ko at sa mga nagkakabit ng aking medicines, chemo drugs. And then sa akin din po kasi ang sakit din naman po na yung hindi makuhanan, 'di ba? Means kanina nga medyo parang nag-worry pa ako dahil sa hindi nga po makuhanan ng magandang ugat. Yan. Pero thankfully, magagaling po talaga yung ating mga nurses dyan sa may Metro Antipolo Hospital and Medical Center. Nalagay naman po nila at nakapag-treat tayo. So, ganun pa rin po, medyo pinaba ng same dosage din po yung ginamit sa atin from 3rd session. Yung pa rin po yung dosage natin itong 4th. So, hopefully, yung side effects po maging manageable din siya. Same lang like itong 3rd session ko. Sinabi ko kay Doc yung pagmamanas ng paa ko. Tapos tinanong niya sa akin kung right after nung chemo. Hindi naman po. Nagkaroon ako ng manas. Yung medyo parang palapit na yung day na magpo-4th session ako. Mga siguro 4 days na lang yung pamamaga nung pagmamanas. Pero kanina nung nasa hospital ako, maano rin tong manas ko hindi nagpakita kay Doc. Hindi ako minanas kanina. Pero ang ginawa ko kasi, as advice din ito ng partner, itataas lang yung paa para yung circulation of blood tsaka yung water retention bumaba. Naging effective naman yun. Plus nagwa-walking nga po ako every morning. Lalo na pag maganda yung panahon. Ayan siya. So, ayun guys, kaya pag kayo po ay nagkikimo, lagi nyo pong titignan yung mga pagbabago sa katawan ninyo at sabihin nyo po yan sa inyong doktor para malaman natin kung normal ba yun, ano yung cause yan, o kaya kung kailangan ng gamutan, mabigyan po tayo ng tamang gamot. Ayun. So, yun lang yung aking ngayon, advice sa inyo. Magpapatuloy akong kasi yung sa akin napansin ko lang yung the day after ng chemo, wala pa rin ako nararamdaman, kaya medyo normal. Merong konting parang hangover, pero hindi pa po talaga yung full force yung side effect. Ayun, ano pa ba ang aking masasabi. Tapos yung ginagawa ko naman personally, inom po ako ng mga kumakain ako ng mga pagkain na rich in fiber kasi po yung first 3 days medyo matigas po ang pagdumi, ganyan. Tapos 3 pa rin po yung Filcrestin na sa akin ngayon pa-schedule. Dati po nagpapa-inject po ako sa health center dito, so mas malapit sa amin. Or kaya, yung umpisa ko talaga po, nagpa-inject tayo sa kakilala natin nurse, kaya lang po, busy rin po siya, kaya nagpunta na lang kami dun sa, sa health center dito, just sa may Regalado, doon kami nagpapa-inject po. Mababait din naman sila, pumapayag sila na may mag-inject, pero itong last time po, sinubukan, kasi tinuruan po to si Joe, kung paano i-administer yung Filcrestin, kaya, nag-try po kami ng isa
yung last na injection ko, okay naman po. So, yung tatlo ko, siya na lang po ang mag-inject para less na rin po sa exposure sa ibang tao. Tapos, andito lang kami sa bahay, ganyan. So, siya na lang. Ayan, yun, so isang achievement na rin yan guys, kasi less gastos din, hindi ka na mamamasay papunta ng health center. Although wala naman pong bayad dun sa public health center dito. Kaya mamamasahe ka po papunta doon. Kung kaya naman gawin na ito ni partner, okay lang. Malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Ayun. So, yun, hopefully, maayos po. Hindi tayo ngayon magpapabili ng Filgrastim kasi nakakuha nga po tayo ng free. Ay, hindi pa pala ako nakapagpasalamat dun sa nagbigay ng Filgrastim. Ano na nga name ni ma'am? Ayun, gusto ko po, nakalimutan ko, katulad niya, nakalimutan ko po magpasalamat dito sa taong to. Ito po, nakakuha kami ng Filgrastim na free dun sa support group po. Kaya humanap po kayo ng breast cancer support group para po kung meron silang extra or may pinamimigay sila, makakuha rin po kayo ng mga free medicines. Hindi po lagi, pero meron naman po nagbibigay. Yung katulad nung Pasko, medyo nagkahirapan po ng Filgrastim. Wala pong mabilhan. Not available. Doon po may nagbigay sa amin ng Filgrastim, 4 vials po na 300 mcg. Ano po siya, libre lang. So, yung tatlo na gamit na namin nung December, tapos may natirang isa, tapos may dalawa po kaming nabili. Ang tawag dito. So, kompleto pa po for this, yung Filgrastim. So, ayun na nga mga guys. So, kompleto naman tayo sa Filgrastim. Tapos, ayan, still working with our small store preparation. Tentatively po, so January 18 natin bubuksan yan, yung medyo nakaka-recover na ako sa sa side effect po na aking 4th chemotherapy session. Sasama ko po kayo doon. Ito na po yung mga na nagawa natin mga guys. Marami na rin, marami-rami dyan sa printing products natin, yung print products yan. At saka, syempre guys, ayan pa rin yung mga iba nating mga paninda. Yan. Tapos, dumating din tong mga bags, pre-love bags natin. Sasama na rin natin yan sa paninda mga guys. So, ayan mga ma'am, mga guys, update ko na lang din kaya hindi po ako masyadong nakakapag-upload dahil po hindi ako nakakapag-record kapag ginagawa namin yung mga crafts na yan, yung notepad at saka yung activity book kasi po ako rin yung nagre-record nito. Pero I'll try harder na makapag-record at makapag-upload po rito. And meron pa po nga akong gustong gawin yung sa cooking din, and then yung binabalak-balak ko pong ilinisan dyan sa may gilid, yung sa mga yung mga halaman namin na pabayaan ko na ng husto. Ayun. Pero pag nagkaroon naman po ng pagkakataon, gagawin ko rin sila, record ko para may share sa inyo yung record ko rito sa journal ko na. Ayun, so dito ko na muna po tatapusin yung ating video. Thank you po ulit sa mga nanonood ng aking mga journals dito sa YouTube. At saka po, mag-comment din po kayo para masagot ko po kung may mga katanungan kayo. Willing po akong sumagot, magbigay sa inyo ng mga experiences ko, lalo na po sa chemotherapy ko, sa aking cancer, guys. So, makatulong sa inyo at makapagbigay din ako ng information na maaaring kailangan nyo din. Yan guys, God bless you all. Thank you for always praying with me. Yung pagpapanood at pag-review nyo po ng mga vlog ko, malaking bagay po yun para sa akin. Please share po kung meron po kayong time, and mag-comment po kayo dyan kung may mga katanungan kayo, sasagot po ako agad. Na sa buong makakaya ko makapagbigay ng information and awareness
At I hope we can create a community that supports each other sa ating mga pangangailangan emotionally, mentally. Ayun o, kung may sobrang extra financially din, ayun, kung pahihintulutan ng Diyos ng ganun. Ayun mga guys ha, remember to always to be kind, trust God, surrender everything to Him, and be faithful guys sa Kanya. Kasi faithful ang Diyos sa atin. And always ask for everything that we need to Him. Ayan, and be thankful din sa Kanya. Yan mga guys, sa susunod nating journal, I'll see you. Bye!